sa susunod na 3 buwan para tingnan ang investment potential ng Mindanao, partikular sa turismo. Lalo pat mas malaki rin. Pero yun mo, Mindanao, palagay nyo kung may mga mag-invest dyan, no? Yung malalaking proyekto, mga kababayan. Di ba? Magiging maunlad po ang Pilipinas, ang bayang yung sinilangan. O, pa-shoutout tayo doon, galing kay Di Guzman at hello, Pinas. Ayun, Ma'am Christina. Ma'am Catherine Garcia, thank you po sa pagpapaano po anong tawag nito? Pag ano sa aking channel, no? Ayun, at siyempre Aninun. Ayun, pababa pataas, utang, kurap pa. Pilit asa na. Ayun, malaking pera. OFW, saan na? Ha? Good evening, Papa Bin. Good evening, Ma'am Liberty. At Michael, ayun, magandang gabi. Uzer, Papa Bin. Ayun. Michael Pangan, shoutout po sa inyo. Ayun. Dan like, ayun, sa mga nag-like pa po dyan, baka naman, i-like nyo na ng i-like yan. At pakinggan natin to. Marami naman, mukhang marami pong umiiyak po sa mga live natin. No? Ayaw na ayaw nila pong mapanood o mapakinggan yung mga achievement na gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas. Alright? Eto, pakinggan mo to para matuwa ka. Ang potensyal ngayon ng Mindanao dahil sa tinatamasang kapayapaan ng rehiyon. Sa isa namang panayam kahapon, sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ang paghikayat sa pamumuhunan ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos para sa paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya, lalo na sa pagsuporta sa mga micro and small medium enterprises. Matapos naman ang Pipiaga Summit ay nagkaroon ng one-on-one meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Cambodian Prime Minister Han Manet. Samantala sa usapin pa rin ng ekonomiya at kalakalan, kasalukuyan nagaganap ang second ASEAN GCC Summit. Ang GCC, ang Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Oman at Kuwait. May nakatakda ring bilateral meeting ang Pangulo sa head ng Kuwait. Inaasahang matatalakay sa ASEAN GCC ang reciprocal tariffs na ipinapato ng Amerika at kung paano magtutulungan ng dalawang economic bloc para tumugon sa mga taripang ito. Samantala, sa gitna ng mga usapin kaugnay na ekonomiya at kalakalan, ay buhay na buhay pa rin ang issue ng South China Sea at isa yan sa mga natalakay sa unang araw ng ASEAN Summit. Narito ang report. Eto mga kababayan biruin nyo, si BBM lang ang lumakas ang loob, no? Na ipaglaban ang West Philippines. Bakit? Yung mga nakaraang mga presidente, ginawa ba yon? Hindi nyo alam, no? Kung iba-iba ang naging presidente, sigurado, nasakop na tayo ng mga Chekwa at kung sino mang dayuhan ang gusto sumakop sa ating Pilipinas. BBM, tingnan nyo, ayaw magpatalo, mga kababayan, sa mga gustong mapang-angkin, no? Na mga gustong maangkinin ang ating mga teritoryo. West Philippines pa nga lang di ba? Pinaglalaban na ng Pangulong Bongbong Marcos. O bakit? Hindi ka ba makikinabang? Na kung saan mga kababayan, kaya pinag-aagawan yung teritoryo na yan dahil po sa alam nyo na, di ba? Na may kayamanan po yan talaga. Marami pong langis, no? Talaga dyan. Kaya gano'n na lamang sila makipag-bardagulan dyan sa West Philippines. Anyway, ito naman, yung balita naman natin mga kababayan ay talagang labas doon. Ano? Dito tayo sa usaping napaka-good news para sa lahat. No? Na may isang presidente na may malasakit, no? Pagmamahal sa bayan natin. No? Lagi po natin tatandaan mga kababayan. No? Na sana dumating ang panahon, mga kababayan, BBM na lang dapat ang maging presidente. Bakit? Ito opinion ko lang to. Mga kababayan, no? Bahala kayo kung magalit kayo para sa akin, no? May sa aking opinion, bakit hindi na si BBM na lang ang maging presidente? Kung sa tingin naman natin na talagang biruin nyo, 3 taon pa lang si Pangulong Bongbong Marcos nakaupo.